Ang ating pag-aaralan ngayong umaga ay makikita natin sa Jeremiah 29 verse 11. Dito natin babasahin para malaki. Ayan. Jeremiah 29:11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong muling wakas. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Sino ang may pinanghahawakan ng pangako ng Diyos na ito? Diba? Nangyari po ba? O nangyayari na po ba sa buhay niyo? Napakasarap na isipin ang napakagandang plano ng Panginoon sa ating mga buhay. Dahil walang masamang plinano ang Panginoon sa atin, kundi lahat ay pawang mabuti. Dahil siya ay mabuting Diyos. Dito sa ating binasa sa Jeremiah, ipinapakita lamang dito na walang ibang pinakamataas sa balat ng lupa, sa balat ng mundo, liban sa Panginoon. Dahil siya lang ang may likha. Alam niya ang bilang ng buhok mo, alam niya ang pagdaloy ng dugo mo mula sa tuktok ng iyong ulo hanggang sa ilalim ng iyong talampakan. Alam niya ang lahat ng bagay sa ibabaw ng mundo. Dahil siya ang lumikha ng lahat ng mga ito. Kaya alam niya na ang plano niya sa buhay mo ay mabuti dahil naniniwala siya na ang bawat isa sa atin ay may mabuti sa ating mga puso. At kung tayo ay nakakilala na sa Panginoon, kailangan na lamang natin itong i-work out sa ating paglilingkod upang ang magandang plano ng Panginoon sa ating buhay ay matupad. Ang sabi dito, God has a divine purpose. Ang purpose for us, no? Siya ay may magandang plano sa buhay ng bawat isa. Ang ating pag-aaralan ay pinamagatan natin, protecting God's purpose in your life. Protecting God's purpose in your life. But, yung magandang plano ng Diyos na yon sa buhay mo ay pwedeng hadlangan. Pwedeng ma-delay. Pwedeng masira. Pwedeng mawasak. Nino? Ng kaaway, even ourselves, tayo mismo, pwedeng tayo ay makahadlang din sa sariling plano ng Diyos sa buhay natin, or the world, no? Even our weaknesses, ating mga kahinaan, kung kaya yung magandang plano ng Diyos ay hindi natutupad, it's because pinapayagan natin ang mga bagay na ito na mangyari to destroy or delay that purpose. Papayagan niyo ba? Huwag tayong pumayag. Dahil tayo, kung ating titingnan, lagpas na tayo sa halos kalahati ng ating tinatakbo, ng ating buhay. Malapit na tayo sa finish line. Nariyan na lahat ng mga senyales ng malapit ng pagdating ng Panginoon. Ngayon ka pa ba gi-give up? Ngayon ka pa ba magbibigay ng panahon para sa paglayo sa ating Panginoon? So, we are going to study now about how to protect His purpose. Paano mo mapoprotektahan, maiingatan ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo? Nung ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, mula nung ikaw ay kumilala sa Diyos, nakita mo ba na
pangarap mo noon, natupad ba ngayon? Hindi lahat. Kasi iba yung mga plano mo noon, iba yung mga pangarap mo noon, iba yung gusto mo noon, subalit nung nakilala mo ang Panginoon, parang na-twist. Diba? Gusto mo na magandang pamilya, maayos na pamilya, pero parang na-twist nung nakilala mo siya. Gusto mo makapag-abroad, gusto mo maging doktor, gusto mo maging engineer, pero bakit naging konduktor? Parang ganun. Na-twist lahat. Naiba lahat ng mga naging plano mo nung nakilala mo siya. Masasabi mo ba na, totoo nga, maganda ang plano ng Diyos? Ang iba, magtataka. Ang iba, magtatanong. Ang iba, magagalit sa Diyos. Dahil doon sa mga plano nila na hindi natupad sa kanilang mga buhay. Pero kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, unting-unting i-reveal sa iyo ng Panginoon kung bakit yung mga pansarili nating plano, pansarili nating kagustuhan ay nawala at pinalitan ng Panginoon sa gusto niyang mangyari sa iyo. Even sa mga gusto niyong mapangasawa, gusto kong mapangasawa ito, bakit iba yung mapangasawa mo? Parang ganun. Lahat yun nasa plano ng Panginoon. Dahil gusto ng Diyos na tayo ay dalhin sa pinakamagandang sitwasyon ng ating buhay. Totoo? Magandang sitwasyon ba talaga? Totoo yun. Nasa proseso ka pa ngayon. At hindi mo pa nakikita o hindi mo pa na-appreciate ang mga bagay na ginagawa ng Diyos sa iyo kung sakaling naadyan ka pa lang sa proseso. Pero at the end, makikita mo, kaya pala ganitong nangyari, kaya pala siyang napangasawa ko, kaya pala hindi ako nag-abroad, kaya pala ganito, kaya pala ako hindi natanggap sa trabaho na yun, kaya pala. Lahat yun, marirealize mo. Dahil, totoo na ang plano ng Diyos sa atin ay maganda. Ngayon, paano natin mapoprotektahan yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin para hindi ito mawala, para hindi malihis, at hindi ka malayo sa Panginoon. At sabi dito, we are going to protect the purpose of God through obedience. Through obedience. Masunurin ba kayo? Medyo, sabi. Masunurin ba kayong anak? Nung kayo ay anak pa lang, hindi pa kayo magulang. O, mayroong isa. Yung iba, pasaway na. Diba? Ito yung mga sumasagot sa magulang. Ito yung mga nagsisinungaling. Sinasabi na may project, may gagawin project, pero naglalakwat siya. Yan yun, di ba? So, ito yung sinasabi ng Panginoon. Kung paano tayo pagiging masunurin sa ating magulang, ganun din ang inaasahan ng Panginoon sa atin. So, kapag ang isang anak ng Diyos ay masunurin sa kalooban ng Diyos, walang mintis yun. Walang duda yun. Dadalhin ka sa pinaka-the best na plano ng Diyos sa buhay mo. Hindi man ngayon, maraming bagay ka pang pagdadaanan, pero at the end, mararanasan mo yung pangako ng Diyos, yung pagpapala na sinasabi niya, yung magandang kalusugan na sinasabi niya. Bagamat naranasan mo yung maraming mga pagsubok, maraming sakit, karamdaman, maraming mga kasalimutan sa buhay, pero at the end, dahil hindi ka gumibap, hindi ka bumigay, ipinaranas sa iyo ng Panginoon ang the best na plano. Kailangan lamang ay marunong tayong sumunod, no, sa Panginoon. At yan, ipapabasa natin sa unang Samuel,
Basa nyo na lang sa bahay para mabilis tayo. Sa unang Samuel chapter 15 verse 22. Diba? To obey is better than sacrifice. Ang pagsunod ay higit kaysa mga sakripisyo. Kasi may mga tao na nagsasakripisyo pero nagmamurmuring. Diba? May mga Kristiyano na sumusunod lang pero wala sa kanilang mga puso. And sabi dito, when we obey, it can delay or when we disobey, it can delay or damage what God intends. Kapag ikaw ay hindi nakakasunod doon sa nais ng Panginoon sa buhay mo, maraming nangyayari. Marami kang nararamdaman. Maraming mga para bang hadlang. Maraming mga dumadating na problema. Kasi nadidelay, nadadamage yung plano ng Diyos. Dahil sa ating hindi pagsunod sa Panginoon. Dahil ang gusto nung lagi ng Panginoon is nasa presensya ka ng Diyos, sumusunod ka sa Kanya, at natututo kang makipag-usap sa ating Panginoon personally. Nagbabasa ng Biblia, nagkakaroon ng devotion time, no, sa Panginoon. Kagaya ni Haring Saul. Ano bang nangyari kay Haring Saul? Siya ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon para maging hari. Di ba? Pero doon sa kanyang pagiging hari, alam ko na alam niyo yung kwento ni Haring Saul, ay siya ay nagbigay ng pagkakataon na hindi sumunod doon sa plano ng Panginoon. Sabi, patayin lahat ng nais ipapatay ng Panginoon sa mga kalaban. Kaya lang, nagkaroon siya ng magandang isip sa tingin niya. No? Ay, huwag natin patayin ito. Ay, huwag to, mataba to, pang-alay ko ito sa Diyos. Pero hindi yun ang mga utos ng Panginoon. Pero ganun pa man, hindi yun ang ating pag-uusapan. Ibig sabihin lamang sa madaling salita, dahil sa hindi pagsunod ni Haring Saul, may consequence lahat. Ganon din sa buhay natin. Kung tayo ay may mga bagay na nagagawa, taliwas doon sa mga plano ng Diyos sa buhay natin. Di ba naranasan natin mga consequences na tinatawag? Mga lessons ng Panginoon para makabalik tayo sa Kanya. Normal po yun. Normal yun na may dadanasin kang consequences every time na nagkakaroon tayo ng pagsuway sa Panginoon para lalong hindi ka mawala sa Panginoon at ma-realize mo, mali nga ako, Lord. Sorry, Lord. Sige, babalik na ulit ako. Yun ang isang magandang bagay sa Panginoon dahil ayaw niya na ikaw ay mawala sa kanyang presensya. Pero mahirap sumunod. Tama, hindi. Mahirap po. Mahirap sumunod. Sabi nga lang, may midweeks po tayo. Ilan lang nakakasunod. Diba? Mahirap eh. Mahirap kasi. Dahil marami tayong mga rason sa ating mga buhay. So hindi natin, madali lang sumunod, madali sa salita. Pero kapag pinagawa mo na, mahirap po yun. Pero kung tunay ng mahal mo ang Panginoon, ikaw ay magsusumikap. Ikaw ay magkakaroon ng tunay na paglapit sa Panginoon. Mahirap mag-invite ng mga hindi pa Kristiyano. Tama ba hindi? Tama. Bakit mahirap? Kasi tayo mismo, naranasan natin. Nahirapan nga yung mga invite sa atin eh. Ilang beses ba kayo nagtatago nun nung kayo ay sinusolwin pa? Di ba? Ilang taon na kayo pinagtsatsagaan ng inyong mga kapatid, kaibigan, pamilya o classmates bago kayo kumilala sa Panginoon. Kaya ngayon, nahihirapan din kayo, pinaparanas sa inyo na mahirap talaga mag-soul win.
ang mahirap kasi doon, hindi mo kasi alam paano magsalita. Paano ko ba sasabihin? Wala akong alam ng memory verse. Kaya kailangan meron kang malalim na relasyon sa Panginoon. So, bakit? Isa pa sa bahagi ng mahirap sa pag-i-invite, mahirap sumunod, sabi natin kanina. May malapit na tayong concert sa Watermark. At ang bawat isa rin naasahan na mag-imbita, dito natin nakikita kung sino yung nagmamahal sa kapwa natin. Sa sanlibutan, mga kaibigan, pamilya, mahal sa buhay, at makapagdala ng kaluluwa doon sa okasyong ito. Ang sabi, mahirap dalhin ang isang kaluluwa sa presensya ng Panginoon. Bakit? Dahil they think they don't need God. Iniisip nila, hindi naman nila kailangan ng Diyos pa, di ba? Okay naman ang buhay namin eh. Wala naman kami problema. Ayos lang ang aming kalusugan. Wala namang mga mabibigat na nararanasan. Kaya, ba't ako susunod? Ano bang meron dyan? Walang mga bagay na para bang makapagbibigay udyok sa buhay mo para lumapit sa Diyos. Dahil okay lang ang buhay. Iniisip nila, hindi nila kailangan ng Panginoon. Meron pa silang inaasahan. Meron silang sinasandigan. Meron silang matatag na trabaho. Meron silang pinagkakakitaan na negosyo. Bakit kailangan mo nga ba ang Diyos? Kaya mahirap. Unless kapag ikaw ay na-diagnose na may sakit, na bankrupt, dumanas na mabibigat ang pagsubok, nagkagulo ang pamilya, isolving mo yan. Ora mismo tatanggap sa Panginoon. Pero tayo, na mga mananampalataya, sinasabi ng Panginoon, napakapalad po natin. Eto na tayo, nakapasok na tayo doon sa magandang plano ng Diyos. Dahil kinalala na natin siya, naglilingkod na tayo. Ang sa atin na lamang ipapolish na lamang natin ang ating ginagawang paglilingkod para makamtan natin ang total blessings ng Panginoon sa ating mga buhay. Kasi, bagamat tayo naglilingkod, lahat tayo nakakaranas ng iba't ibang problema at pagsubok sa buhay. Tama, hindi? Tama. Sino magsasabi dito ngayon na malakas sa kanyang kalooban, wala akong problema ngayon? Meron? Lahat meron. May sa financial, may sa sakit, may sa relasyon. Lahat po yan. Iba-ibang kaparaanan ng mga problema na ating kinakaharap. Kahit kabataan ka, may problema ka, di ba? Problema mo, paano kaya ako sasagutin ang aking nililigawan? Problema ko, paano kaya mahal ko siya pero hindi niya ako mahal? Lahat yun, problema pa din. Nai-stress ka, di ba? So lahat tayo may problema. Ang mga bagay na ito, sabi nga, kung ikaw ay isang mananampalataya at nakakaranas ka ng mabibigat ng mga problema at pagsubok sa buhay, at hindi ka pa natuto doon sa mga problema na yon na tinuruan o tinulungan ka ng Panginoon para malagpasan ang mga problema yon, sayang naman yung problema, hindi ka na bago. Sayang naman yung problema na itinuro sa'yo ng Panginoon dahil doon tayo patatatagin. Doon tayo palalakasin sa mga pagsubok na yon. Sayang naman kung pagtapos ng problema ay eto ka na naman, ulit na naman, baliwala na ulit ang Panginoon, nakalimutan mo na ulit ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Sayang naman na hindi natin alam ang mga pagsubok na yun ginagamit ng Panginoon, pinapayagan ng Panginoon para tayo matuto, ma-realize, makabalik tayo ulit sa Panginoon. At sabi nga, napakahalaga na sa buhay mo bilang mananampalataya, every time na makaka-encounter tayo ng mga problema sa pagsubok, mga problema sa buhay natin, dapat may nababago sa buhay natin. May nababago sa paglilingkod
at pagkilala natin sa Panginoon. Ano ang purpose ng Panginoon sa atin? Sabi nga, God will bring you to downfall to make you surrender to Him. Talagang minsan ibabagsak ka ng Panginoon, hahayaan ng Panginoon na mawalan ka, mapunta ka sa kawalan, mabigyan ka ng isang bagay na katayuan sa buhay mo na para bang nowhere ka, wala ka ng kakampi, wala ka ng kaibigan, lumayo na lahat sa'yo, ilalagay ka lahat talaga sa ganong sitwasyon ng Panginoon para maipakita ng Diyos sa'yo na wala ka ng ibang hahanapin kundi ang Panginoon lang. Kaya kung hindi mo na-realize yun, sayang naman. Uulit ka na naman sa susunod, may problema ulit dadating sa'yo. Hanggat hindi ka natututo at hindi mo na-recognize ang mga itinuturo ng Panginoon sa atin, no? Kasi kung hindi ka o hindi hahayaan ng Panginoon na mawasak ang buhay mo, yung mga plano sa buhay mo, meron kasi tayong tinatawag na independent mind. Diba? Yung tinatawag na, kaya ko to, kaya ko pa. Kaya mo pa ba? Kaya ko pa. May resources pa ako. Ano, kaya mo pa? O, kaya ko pa. Malakas naman ako eh. O, kaya mo pa? O, kaya ko pa. Marami pa akong kaibigan dyan na tutulong sa akin. O, kaya ko pa? O, kaya ko pa. Marami pa akong lupain na pwedeng ibenta. O, kaya ko pa? O, kaya ko pa. Ako pa. Matalino yata ako. Hanggang nakating ka sa sarili mo at sinasabi natin the big me. Hindi titigil ang Panginoon para ikaw ay turuan na ibaba, ibagsak ang mga bagay na ayaw ng Diyos sa buhay mo. No? So sabi niya, hanggat may paraan kasi tayo sa sarili natin, may mga bagay tayong pwedeng magawa, ayaw natin sumuko, di ba? Sa Panginoon. Kalimitan, susuko ka na lang sa Diyos kapag wala ka na talagang masulingan, wala ka na talagang malapitan. Eh, nireject na ako lahat. Wala lang pwedeng tumulong sa akin. Lord, ikaw na lang. Pinakahuli pa si Lord. Diba? Ganun tayo minsan sa buhay natin. Kaya, yung pagiging independent ng ating mga kaisipan, yun minsan ang nagpapahamak sa ating mga buhay. At lalo tayong nalalayo sa Panginoon. At hindi tayo nagkakaroon ng pagkakataon na hanapin ang Diyos. Mahirap kasi sumunod sa Diyos. Kanino ko pa tinatanong to, mahirap hindi. Sabi nila, mahirap. Mahirap talaga. Talagang mahirap, pero yung paghihirap na pagsunod sa Panginoon, lahat po yan ay katumbas na kaligtasan at korona mo sa langit na bayan. Dito lang yung testing nga lang. Battleground dito sa ibabaw ng mundo. Talagang merong testing tayo. Hindi pwedeng makakarating ka lang sa langit ng ganun-ganun na lang. With high honors, hindi ka kumuha ng exam? Pwede ba yun? Ang daming medals, hindi ka pumapasok? Pwede ba yun? Hindi pwede sa Panginoon. Kailangan pinagsusumikapan. Ang sabi dito, walang mahirap sa taong surrendered ang buhay. Pag sinabi natin surrendered ang buhay, may mababang kalooban. Na pinapaubayan na lamang niya sa Panginoon ang lahat ng bagay sa buhay niya. Kasi wala na siyang magagawa. Ganun tayo minsan. Kapag wala ka na talagang pag-asa, Lord, bahala ka na. Hindi ko na alam talaga, Panginoon, bahala ka na. Kapag ganon, ipinapakita mo sa Diyos na wala ka ng kakayanan, kundi ang Diyos na lang. Yun
gusto ng Panginoon sa atin. Yung lumalapit ka sa Kanya, na wala ka ng ibang pwedeng ipangtapat sa Panginoon, kundi siya na lamang ang tunay na pag-asa ng buhay mo. Kaya lang sabi nga, napakahirap kung ang isang mananampalataya ay lumalaban pa sa Diyos. Hindi literal na lumalaban. Yung bagay na hindi pa rin tinatawag, hindi pa rin humihingi ng tulong sa Panginoon. Kasi lahat ng bagay ay kaya niya. Kaya niya mag-isip, kaya niya gumawa ng paraan, kaya niya sa lahat ng bagay dahil sa anumang bagay na meron siyang magandang personalidad o meron siyang ipagmamalaki sa kanyang estado ng buhay. So, sabi na, huwag ka nang lumaban. Huwag mo nang tapatan ang Panginoon. Sumunod ka na lang. Kasi even yung kung anong meron tayo, tikas, ganda, gwapo mo, estado ng buhay mo, kilala ka, lahat naman yun na pinayagan ng Panginoon na mangyari sa buhay mo. Pero ang gusto ng Panginoon, inangat man ang buhay mo, manatili ang puso mo sa kababaang loob. Yun ang hinahanap ng Diyos. Hindi yung itinaas ang estado ng buhay mo, kasabay ng iyong ugali at character na tumaas din. Yun ang ayaw ng Panginoon. Doon siya galit na galit. Kaya minsan ibinabagsak ng Panginoon. No? Kung may pride pa, sabi, ang Panginoon ay wawasakin. Yung pride na yon, wawasakin sa'yo. Kasi tuturuan na tayo ng leksyon ng Panginoon. Kapag marami pa tayong ipinagmamalaki sa ating buhay, pamilya natin, ay yung mga anak ko, mga nasa abroad lahat yun. Hanggat hindi mo na ipagmamalaki ang Panginoon, mahirap po yun. Kailangan ang Panginoon ang ipagmamalaki natin. No? So sabi dito, ang Panginoon ay hahayaan niyang mawasak, no? Ang lahat ng mga bagay nito sa buhay mo hanggang wala ka nang maaasahan. Hanggang wala ka nang masasandanan. Kaya ang sabi, huwag mong labanan yung magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Number 2, ang sabi dito, para maprotektahan ang layunin ng Diyos sa buhay mo, ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo is protecting God's purpose from distractions. Hebrew 12 verse 1. Diba? Basahin nyo na lang po sa bahay. Hebrew 12 verse 1. Protect God's purpose from distractions. Ano ba yung mga nakaka-distract sa ating buhay? Yung, ano bang distraction sa Tagalog? Istorbo? Hadlang? Diba? Sa buhay natin, distractions can pull us away from path of God. Siya yung hihila sa'yo, eto ka na eh, naglilingkod ka na, ayos yung buhay spiritual mo, pero minsan may dadating na mga opportunity, pribilehiyo, bagay na lahat yun ay galing sa sanlibutan na hindi mo na iniisip kung ang buhay spiritual mo ba ay maaapektuhan. Gagrab ko to, laki. Triple ang offer sa akin. Pero ang hindi mo alam, hindi mo na inisip kung may church kaya doon, makakasamba kaya ako doon, may pasok kaya kapag Sunday. Yun ang mga bagay na bilang Kristiyano dapat nakukonsidera natin. No? Distraction sa ating mga buhay. Ito yung naglalayo sa atin para mawala tayo sa presensya ng ating Panginoon. Example dyan, sabi nga, yung mga worldly priorities ng buhay natin. Worldly priorities ng buhay natin. Napakahalaga po na hindi masama na magkaroon tayo
tayo ng mga opportunities sa buhay natin, pero ang pinakamahalaga doon ay hindi mo nakakalimutan ang Panginoon sa buhay mo na ipaglalaban mo siya, no? Ano pa, yung mga kasalanan na ating nagagawa sa harapan ng Panginoon, mga pagsubok na minsan ay napapatulan natin, no? Nabibigyan natin ng daan para makakilos ang kaaway. Tandaan natin, kapag minsan dumadating na yung mga pagsubok, dahil ito yung anak ng Diyos, ikaw na anak ng Diyos, na ang dami mo ng pagsuway, ang dami mo ng mga katigasan ng ulo na ginagawa sa Panginoon. Sabi nga, makakalagpas tayo sa kapwa natin, dahil hindi naman alam nila ang buhay natin. Pero sa Panginoon, kilalang-kilala ka ng Diyos. Di po ba? Sabi dito, kapag dumadating yung mga pagsubok, minsan hindi lang siya isa-isa, dala-dalawa, kundi laksa-laksa. Sunod, 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 sunod. Bakit? Ang sabi dito, kapag dala-diretso na yung mga pagsubok sa buhay natin, baka nagre-resist ka, lumalaban ka pa sa Diyos, kini-question mo pa ang Panginoon sa mga pangyayari sa buhay mo. Ang dami mong mga galit na ipinapakita sa Diyos dahil ano ba naman pagsubok to? Napakasakit naman, sobra naman to, Lord. Hindi ko na to kaya, Lord. Sa halip na sumunod ka lang doon sa flow na tinuturo ng Panginoon sa'yo, lahat ng ito ay nilalabanan pa natin. Kaya nangyari sunod, 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 sunod. Hanggat hindi natututo ang isang anak ng Diyos sa mga katuruan ng Panginoon. Sabi nga, wawasakin ng Panginoon. Kapag nawasak na ito, yung sarili mong will, doon pa lang, di ba, winasak na yung will mo, yung kagustuhan mo, mangyari sa buhay mo, sinasabi ng, huwag na lang gawin yan, ginagawa mo pa, sasabihin ng, hindi yan makakabuti sa'yo, kahit na, kasi meron na tayong independent mind, di ba? Sinasabi ng Panginoon. Dahil ano sabi dito, tandaan natin, the measure of pain, yung mga sakit na nararanasan natin, is directly proportional to our stubbornness in life. Ano ibig sabihin? Yung sukat ng sakit na ating nararamdaman dahil sa mga pagsubok na ating nararanasan ay kasukat ng iyong katigasan ng ulo. So kung yan ang nararanasan mo, kasukat lang yan ng katigasan ng ulo mo. Pinapantayan ng Panginoon para matuto ka na lumapit sa Diyos. Para ma-realize mo na walang ibang pwedeng asahan kundi ang Panginoon. Kasi Lord, ba't mo pinalagan mangyari ito? Bakit Lord, ang sakit-sakit naman? Alam mo kung bakit? Ayan lang nga, sabi ko kanina, ang kasukat ng tigas ng ulo mo. Sakit mo naman magsalita, Sister Luz. Bakit sa kanya, hindi naman ganun kabigat yung problema niya. Marahil hindi siya ganun katigas ang ulo sa Panginoon. At hindi siya laging galit sa Diyos kapag dumadanas ng mga pagsubok. Tinuturuan lang ng leksyon, di ba? Kaya nga sinasabi ng Panginoon sa atin, anak, sumuko ka na. Isuko mo na yung will mo sa akin. Ako lang may magagawa dyan. Ako lang. Magtiwala ka lang kasi. Kaya lang ang hirap magtiwala, di ba? Kapag hindi mo naman kilala talaga ang Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, hindi ka magtitiwala kung wala kang alam ng mga pangako ng Diyos sa buhay mo. Saan mo huhugutin yung pangako ng Diyos
wala kang alam kahit isang verse sa Biblia para i-confess sa Panginoon, sasabihin, Lord, di ba sinabi mo, great healer ka? Di ba sabi mo, Panginoon, I will never leave you nor forsake you? Bakit ngayon iniwan mo ako, Panginoon? Hindi mo nga mabanggit yung mga verses ng Panginoon. Kaya, sa mga bagay na yun, gusto ng Panginoon, makilala mo siya talaga ng lubos sa buhay mo. Huwag nating labanan yung magandang plano ng Panginoon sa ating buhay. Sumunod lang po tayo. Dahil sa pagsunod natin, doon natin ipinapakita na pinoprotektahan natin yung nakaplano na ng Panginoon sa atin. Dadaling ka ng Diyos doon sa magandang plano niya sa buhay mo. Minsan, pag may gustong wasakin na ng Panginoon, the big miss sa atin, di ba? Ay ako, leader ako, dapat ako una. Ako may malaking ambag dito, dapat bigyan ako ng magandang posisyon dito. Dapat ganito, ganyan. Minsan, ipapakita sa iyo ng Panginoon, lahat ng mga gusto mong mangyari, ikaw yung mga nasa huli. Bakit ako nasa huli? Bakit hindi ako tinawag? Bakit ganito? Talagang ipaparanas sa iyo yun. Hanggang iniisip mo na dapat ako. Kapag natanggap mo na, okay lang yun, nasa huli ako. Okay lang, hindi ako tinawag. Okay lang yun. Okay lang sa akin. Ibig sabihin, meron ka ng kababaang loob. Tanggap mo na. Kahit na hindi ako ma-recognize ng tao, kahit hindi ako makilala, kahit okay lang. Alam naman, kilala naman ako ni Lord. Hanggat meron kang ganun, hanggat wala kang ganung puso, maraming pang ituturo sa iyo ang Panginoon. Kapag gusto mo lagi, ikaw bida, ikaw lagi. Lahat yun, ayaw ng Diyos sa buhay natin. So sabi dito, gusto ng Panginoon na sumuko tayo para palitan ang lahat ng mga bagay yun ng blessings. Pagpapala. Nararanasan niyo na ba yung blessings ng Panginoon? Hindi pa po yan. Hindi pa yan ang blessings na gusto ng Diyos sa inyo. Gusto niya 100-folds na blessings. Kaya lang hindi pa natin natatanggap. Bakit? Marami pang tigas ng ulo natin eh. Marami pang mga distractions sa mundo natin eh. Na hindi natin na ipaglalaban ng Panginoon. Alam niyo ba na nalulungkot ang Panginoon kapag nakikita niya na may anak ng Diyos na para bang namamalimos, may anak ng Diyos na para bang hikaos na hikaos sa buhay. Nalulungkot ang Panginoon doon. Dahil hindi yung magandang plano ng Diyos sa Kanya. Dahil gusto ng Panginoon nakikita niya kung ano yung kayaman ng mundo na meron yung tatapatan niya yun sa inyo, sa atin, na mga mananampalataya. Ang sabi nga, yung kayaman ng mundo dapat sa atin yun na mga mananampalataya. Kaso, ang nangyayari, ang tendency, kapag binigay na sa'yo, konting blessings pa nga lang, nalalayo na sa Panginoon. Kaya sa halip na ibigay sa'yo ang 100-folds na blessings, hindi na ibibigay ng Diyos dahil merong bagay na tendency na mawala ka sa Kanya. Pero kapag na-test na ng Panginoon ang character mo, ang sarili mo, na kahit sa kawalan, o kabusugan, o blessings ng Panginoon na 100-folds na meron ka, never mo siyang binaliwala, never mo siyang isinantabi sa buhay mo, hindi lang yan 100-folds na bibigay sa'yo, triple pa bibigay sa'yo ng Panginoon. Dahil nakita ng Diyos ang puso mo, na kahit kailan, nung ikaw ay nasa kawalan, hindi mo siya hinayaan na ikaw ay give up. Pero ngayon, binibless ka na ng Panginoon, ay lalo ka pang naglingkod. Na kahit sobrang busy mo, si Lord pa rin ang priority mo. Mas lalong blessing sa matatanggap mo sa Panginoon. Ganun ang Diyos. Ganun siya mangako. Kaya nga lang, yung pagpapala, nakaagaw lang sa libutan. Napupunta sa mga flood control. Diba? Dapat sa atin po yun. Sa atin po yun. Nakalaan yung mga blessings na yan. So, maging aware tayo sa ating buhay na kapag ikaw ay binibless na ng Panginoon,
huwag na huwag mong kalimutan ng Diyos. Kung paano ka nagsusumikap na naglilingkod noon nung ikaw ay wala pa, nung ikaw ay binibless na lalo ka pang maglingkod, lalo ka pang magsumikap, at ipakita mo sa Panginoon na sasabihin mo sa sarili mo, Lord, alam ko, lahat ng anumang meron ako, galing sa'yo. Even my life, my breath, no? Ang iyong hininga, ang lakas mo, lahat yan sa Panginoon. Kaya wala tayong pwedeng maipagmalaki. Buhay mo, isang click lang yan, baka bukas wala ka na eh. Di ba? Ang dami nating mga, di ba? Mag-iipon tayo para sa future ng mga anak natin. Ano sabi doon sa isang libro? May pamana tayo sa ating mga apo, sa ating mga anak. Pagdating ng panahon, nung sila na, kapanahunan na nila, wala, pinag-agawan lang nila. At hindi na nila pinahalagahan. Ikaw, hindi ka kumain ng masasarap na pagkain dahil gusto mo may ipamana ka sa iyong mga mahal sa buhay pagdating ng panahon. Nung sila na ang nakinabang, nawaldas lang. Diba? Kaya sinasabi nga ng Panginoon, walang permanente sa ibabaw ng mundo. Mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit na bayan. Wala ka bang may pamana sa iyong mga anak? Ipamana mo ang kaligtasan. Dahil yung kayamanan, pag-aawayan lamang po yan. Pag-aawayan lamang. So sabi nga dito sa atin, no, ng Panginoon, hayaan natin, sabi, gusto ng Diyos na isuko natin ang ating mga sarili. Dahil di ka mapagpapala kapag mayabang ka, mataas ang tingin mo sa sarili, at ikaw ay makikipagpaligsahan sa Diyos. Wala kang mapapala doon. Walang mananalo sa Panginoon. Walang mananalo. Even ang kaaway natin. Even ang kaaway natin. No? So sabi nga dito sa ating pag-aaral, sinasabi ng Panginoon, dadating, dadalhin ka ng Panginoon talaga doon sa mga pagsubok na yon, hanggang sasabihin mo na lang, Lord, bahala ka na. Hindi ko na kaya. Ikaw na lang talaga ang may kaparaanan. Naranasan niyo na ba yun? Sino dito nakapagsabi na gano'n? Lord, wala na talaga akong pag-asa. Abi-kabila. Ang daming pagsubok, pero ikaw na nga lang, Lord. Yun ang gusto-gusto ng Diyos sa buhay natin. At number 3, paano natin mapoprotektahan ang magandang plano ng Diyos sa buhay natin is through prayer. Sino nananalangin dito? 3 beses isang araw. Ay, binibilang pa talaga yung panalangin. Uy, tanghali na, manalangin tayo. Ay, gabi na, manalangin tayo. Dapat hindi binibilang yun. Kaya nga sinasabi, pray without ceasing. Kahit nandiyan kayo ngayon nakaupo, dapat nananalangin kayo. Lord, huwag mo hayaan na may makaligtan ako sa mga katuruan mo, Panginoon. Ma-absorb ko ito, Lord. Dapat ganun tayo. Hindi yung andito tayo nakaupo. Saan kaya kami kakain mamaya? Sa McDo ba? O sa Burger King? Saan kaya masarap mamaya? Walang ganon. At hindi ka mag-bless talaga. Di ba? So sabi dito, through prayer, Mateo 26 verse 41. No? Mateo 26 verse 41. Bakit? Bakit kailangan nananalangin? Every day, every hour, every minute, every second of your life? Para hindi mahulog sa tukso, para hindi mapanghina ng kaaway, dapat protektado tayo. Di ba? Nagbaluti ng Panginoon sa pamamagitan ng mga panalangin. Saan man tayo dumako, kahit may nakaambang na panganib sa buhay mo, sigurado ako, hindi hahayaan ng Panginoon na ikaw ay mapahamak. Eto na yung dumadating na kabilis-bilis na sasakyan, dapat ikaw ay sasalpukin. Pero
ikinapit ng mga banal na anghel ang sasakyan mo at ikaw ay naligtas. Lahat yun. Hindi mo pwede sabihin, ay, ang galing ko magmaneho, nakakapit ko. Ang Panginoon po yun, ang mga banal na anghel po yun, iningatan ka. Kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki. Lahat yun dapat kasama ang pasasalamat sa Panginoon. It gives us spiritual strength and discernment to guard God's purpose. Sino dito ang humingi lagi ng discernment? Di ba humingi tayo ng karunungan sa Diyos? Knowledge and wisdom. Para ano? Karunungan mula sa Panginoon. Sino humingi nagpipray nun? Abay araw-araw humingi po kayo ng karunungan para sa bawat desisyon nyo, hindi kayo magkakamali. Kasi kung bibigyan kayo o papahaginan kayo ng karunungan ng Diyos, sigurado ako, merong mga lalapit sa inyo, pag didesisyonin ka, hindi ka basta, ay, sige, okay po yan. Nang wala nang kaisip-isip. Kung ikaw nananalangin ka, nang humingi ka lagi ng karunungan sa Diyos, teka lang po ha, pag-isipan mo muna, kasi magpipray ka pa. Bago ka magdidesisyon. Mamaya na-scam ka na pala, hindi mo alam. Mamaya hindi mo alam dinadala ka na doon sa bangko at mag-withdraw na kayo, hindi mo alam. Binubudol ka na pala. Di ba? Minsan natatawa tayo sa pero totoo yun. Di ba? Kasi kulang na tayo sa panalangin at proteksyon ng Panginoon na ating hinihingi. Gift of discernment. Sino humihingi dito everyday? Dapat araw-araw din pong hinihingi yan. Sabi nga, bigyan mo ako ng karunungan mula sa inyo, Panginoon, para huwag akong magkamali sa lahat ng aking mga didesisyonan, paplanuhin, o mga bagay na nais kong mangyari sa buhay. Lord, bigyan mo ako ng gift of discernment sa araw na ito upang huwag akong madaya ng kaaway. Baka mamaya may mga lumapit sa akin, may mag-inganyo sa akin. At ako ay madaya. So, kailangan meron kang discernment. Alam mo, ang tao, Kristiyano man yan, kapag kausap mo, ka-espiritu mo siya. Naranasan nyo na ba yun? Kapag kayong Kristiyano nag-uusap, ito yung nag-uusap kayo, di ba merong pakiramdam tayo, minsan na parang hindi ko siya ka-espiritu. Parang hindi ko siya dama. Kahit Kristiyano siya. That is discernment. Ibig sabihin, huwag kang magtiwala dyan. Medyo lumayo ka dyan, anak, mapapahamak ka dyan. Pero kung hindi tayo sensitibo doon, sige, okay lang sa mga ginagawa, okay lang. Pero kapag nararamdaman mo na tinuturuan ka ng Panginoon, anak, mawalan ka man ng kaibigan, okay lang ako kaibigan mo, mawalan ka man ng ka-sister dyan, okay lang akong mananatili sa'yo. Pero yung mga nararamdaman mo, hindi angkop sa nararamdaman mo, kasi pinaparamdam ko yan sa'yo dahil ayaw ko na ikaw ay mapaamak, ayaw ko na ikaw ay manghina. Pero kung mahina ang discernment mo, sige, okay lang. Tuloy lang. Masaya ka pa nga, di ba? So lahat ng yun, hinihingi natin dapat sa Panginoon. Hinihingi natin sa Panginoon. Dahil ang gusto talaga ng Panginoon, yung as in, sa tingin natin ay nalugmok ka. Nalugmok ka para hanapin mo ang Panginoon sa buhay mo. So prayer, no? We have to ask wisdom from God. And number 4, sa last natin. Sabi dito, para maprotektahan ang purpose o layunin ng Diyos sa buhay natin is, ang sabi, through faith and perseverance. Ano ba yung faith? Pananampalataya. Sino magsasabi dito meron siyang pananampalataya? Lahat. Gaano
kalaki ang pananampalataya nyo? Gaano ba kalaki? May pananampalataya ba kayo mamaya na hindi mo na kayo uwi at makipag-practice kayo? Gutom na ako. Mahal naman sila dyan. Wala kang pananampalataya. Wala kang pakikipagkaisa. Parang gano'n, di ba? Pananampalataya. Sabi nga sa Biblia, siliit lang no? Mustaso na meron ka. Abay, pagtibahin mo yan, anak. Dahil dyan ako sisibol sa'yo. Dyan kita patatatagin, anak. Sa pananampalataya na meron ka. So dito sila sabi ng Panginoon, yung perseverance. Pagiging pagpapatuloy mo. Diba? Yung matyaga ka. Diba meron tayong pakiramdam minsan yung dahil sa pakikisama, sige na nga. Kahit ayaw mo, pinagtsatsagaan mo dahil mahal mo kasi. Diba? Dahil kahit na walang sense na yung sinasabi, sige, hayaan mo. Palagpasin mo na lang sa isang tenga. Walang sense yung mga sinasabi. Bakit? Inaaksayahan natin ang oras. Bakit? Dahil mahal ko kasi yan eh. Parang ganon, diba? Pero pwede tayo magturo, no? Through faith, no? Philippians 1 verse 6. He who began a good works in you, ano sabi doon? Ay kukumpleto ng Panginoon sa buhay mo. Siya nagpasimula ng mabuting bagay sa buhay mo, lulubusin ito ng Diyos sa'yo. Mabuting bagay bang pinasimula ng Diyos sa'yo? Kaligtasan mo? Abay, napakabuti po yun. Na ikaw ay makaranas at makilala ang Panginoon ng kaligtasan. Biro mo, milyon-milyon sa ibabaw ng mundo. Isakas ng pili ng Panginoon na makakilala sa Kanya. Abay, napakapalad po natin. Iilan lang po ang tunay na kumikilala sa Panginoon. At hindi lahat ay makakarating sa langit na bayan, pero lahat pinangakuha ng Panginoon ng posibilidad na makarating sa langit. Kaya lang, iilan lang ang tumutugon dito at sumusunod. Doon lamang sa marunong umintindi at sumunod sa magandang plano ng Diyos. Sabi, challenges will come, but God's purpose will succeed if we remain faithful. Challenges. Sino ngayon ang magsasabi niya, ang challenge niya ngayon sa buhay niya ay more than, ibig sabihin pagsubok na dinadanas niya ngayon ay more than 50%. Ibig sabihin, medyo mabigat na siya. Meron ba? Meron? Sa anong bahagi ba yan? Sa financial? Sa sakit ba? Physical? Sa relasyon? Ang dami pala. Lahat meron. Diba? Sa iba-ibang bahagi ng ating mga, o aspeto ng ating buhay, may mga challenges. Diba? Makikita mo lang nakangiti, pero sa kaloob-looban, wasak ang puso. Sino ganun dito ngayon? Pagdating, sakit naman, no? Parang ganun, di ba? Hindi ko na kaya ito, Panginoon. Parang ganun. Ang challenge ng buhay mo. Sino ba naman dito yung sobrang galak ang puso? Dahil blines siya ng Panginoon. Dahil sinagot siya ng kanyang nililigawan. O diba? Hindi mo madadama ang pagsubok doon. Kasi galak na galak ka. Ganon din tayo sa Panginoon. Yung mga challenges, dadating talaga yan. Pero, ang lagi mong tatandaan, kapag dumadating na sa mga pagsubok sa buhay mo, huwag ka nang mag-question sa Panginoon. Huwag ka nang lumaban sa Diyos. Huwag ka nang, Lord, bakit Lord? Bakit sunod-sunod naman? Bakit naman, Lord? Huwag na po. Wala kayong laban doon.
Alam ng Diyos ang lahat ng mga layunin kung bakit niya pinapayagan lahat ng iyon. Kaya lang nagtatagal ang mga blessings sa buhay niyo dahil doon sa mga rason natin na yun. Hindi mo na kailangan i-question ng Panginoon dahil alam niya ang ginagawa niya. Nasa posisyon ng Panginoon, tayo ang wala sa posisyon. Hindi magbibend ang Panginoon o yuyuko ang Diyos para lang sa'yo. Dahil ang plano ng Diyos, nakaplano na yun. At ang lahat ng mga bagay na gusto niyang mangyari sa'yo, dapat maabot mo yon. Yung standard ng Panginoon na yon para makuha mo yung premyo mo. So hindi po, Lord, sige na. Sino dito na nag-pray sa Lord? Lord, sige na, please. Yan na lang talaga. Ito na lang talaga. Patapos sa puso na, please. Pwede ba? Yan na lang talaga. Pero hindi pinigay. Di ba gano'n tayo humingi sa Panginoon minsan? Yung pinipilit natin ng Panginoon na itugon yung ating mga panalangin. Ngayon, iiyak-iyak ka sa Panginoon para tugunin ang panalangin mo. Pero pag sinabi nila, sumamba ka, maglingkod ka, hindi mo nga siya naalala. Pero ngayon, dahil may gusto-gusto kang mangyari sa buhay mo, kung hingan mo na lang ang Panginoon, gano'n na lang, iiyak-iyak ka. Abay, hindi mo na kailangan sabi, hindi lahat ng umiiyak sa Panginoon ay broken ang kanyang buhay. Umiiyak dahil may gusto lang mangyari, gusto lang hingin o mangyari sa buhay niya sa kanyang mga hinihingi. Alam mo, hindi mo na kailangan makipag-usap, hindi mo na kailangan makiusap, hindi mo na kailangan pilitin ng Panginoon na gawin sa iyo ang gusto mong mangyari kung ikaw ay nakita ng pagsunod. Dahil hindi ka pa mananalangin, hindi ka pa humihingi, ibibigay na ng Diyos sa iyo yun kung alam niyang kailangan mo. Ganon ang Panginoon dahil alam niya ang lahat sa buhay natin. At sinasabi nga dito, even si Joseph, no? Si Jose, sa dami ng mga pagsubok na kanyang naranasan, yung betrayal, hanggang doon sa siya ay nakulong, pero ang daming hadlang ng kaaway sa buhay niya. Dahil ang plano naman talaga ng Panginoon is maging siyang tumaas sa kanyang posisyon, no? Pero bago pa dumating yun, yung plano ng kaaway, nangyari ang dami, di ba? Pero lahat ng yun, may katapat ang Panginoon. Laging meron siyang pangsalag doon sa mga plano ng kaaway. Kaya dumating din ang punto na nangyari ang magandang plano ng Diyos sa buhay niya. Pero matagal, hindi ba? Kasi lahat ng mga bagay sa buhay natin, dapat natututunan natin ang bawat leksyon na ating nararanasan. Para pag dumating ulit ang mga pagsubok, sasabihin, ay naranasan na namin ito, nalagpasan na namin ito eh. Ngayon ka pa ba iiyak? Ganito yung magulo yung pamilya. Wala pa na, magulo na nga yan, nalagpasan mo na yan eh. Ngayon ka pa ba sasabihin, ayoko na nga, gulo-gulo na pamilya ko. Hindi na. Tinatatag ka na nga ni Lord eh. Tagal mo na nga naging Kristiyano eh. Tumatag na ba yung faith mo? Dapat tumatatag na. At hindi na nagkakaroon ng anumang mga duda sa presensya ng Panginoon. At sabi nga, ang pain is God's tool para dalhin ka sa pagtitiwala sa Kanya. Yung mga sakit na ating na mga nararanasan, ito ay ginagamit ng Panginoon, no? Para mas lalo ka mapalapit sa Kanya. Sa puntong isusuko mo na lahat ng bagay. At masasabi mo na lang sa Panginoon, Lord, kahit saan mo na ako dalhin, okay na ako, Lord, basta plano mo. Hindi yung dati yung plano mo, Lord, basta doon ako sa city ha, huwag ako doon sa ano. Gusto ko doon sa maraming mabibilihan, huwag ako dalhin doon sa bundok. Panginoon, gusto ko talagang ganito. Yung lahat, ibinibigay mo yung detalye sa Panginoon na panalangin mo, na gusto mo mangyari sa buhay mo. Ayaw ng Diyos yun. Sasabihin ako, pinapamunahan mo pa ako, alam ko mabuti sa'yo, anak.
Kasi gusto natin lahat comfort, di ba? Gusto natin lahat yung maging maayos ang ating pakiramdam, ayos ang... Ang hindi natin alam doon is ang pagtuturo ng Panginoon to accept para matanggap mo kung ano yung plano at gustong gawin ng Panginoon sa iyo. Kapag natanggap mo na yan, doon pala magpapasimula ang blessings ng Panginoon sa iyo. No? So sabi dito, hanggang doon dumating sa punto ng buhay mo, Lord, kahit saan na lang, okay na ako. Lord, okay na hindi ako magiging supervisor. Okay na hindi ako magiging presidente. Basta lang dito lang ako, huwag lang ako mawala sa iyo. Okay lang yung kahit nawala yung mga plano ko. Okay lang kahit hindi na ako nakapasa, basta Lord, huwag lang ako mawala sa iyo. Okay lang lahat ako, Panginoon. Basta masaya ako sa presensya mo. Baguhin mo lang ang buhay ko, Panginoon. Baguhin mo ko. Kahit mawala yung mga kaibigan ko, Lord, basta ikaw, huwag ka lang mawala sa akin. Meron pa kayong prayer na gano'n? Ay, huwag, Lord, huwag naman mawala ang kaibigan ko. Isa-isa na nga lang kaibigan yun eh. Parang gano'n. Yung nililigawan ko lang, ilayo sa akin na yung nililigawan ko. Sa kanya umiikot ang mundo ko, Lord eh. Huwag na. Kay Lord mo na ibigay lahat. Bibigyan ka ni Lord ng the best. Yun ang pinakamabuti doon. And the last, halos nasa conclusion na tayo sa buhay natin. Never give up. Sino nga ba dito minsan ay give up na sa buhay niya? Give up, kaya nga kumuha ng paglaslas. Kasi give up na nga siya. Give up, kumuha ng lubid, pero hindi natuloy dahil nakita niya nung nilagay sa lit niya, masakit pala. Hindi kaya. Diba? Madami tayong pwedeng gawin para, sabi nga, gusto nating takasan yung pagsubok na yon. Pero hindi mo ba alam na ang bawat isa sa atin ay may special na plano ang Panginoon? Pahalagaan mo ang buhay mo, kapatid. Kaisa-isang buhay na nga lang yan. Ingatan mo yan. May magandang purpose ang Panginoon sa buhay mo. Eh Lord, ngayon masalimot pa rin ang buhay ko. Kaya nga, sumunod ka eh. Kasi ipapakita sa iyo ng Panginoon kung ano ba ang nasa likod ng masalimuot na plano ng Diyos sa iyo. Sabi nga, sa likod ng makapal na ulap, naandun ang liwanag. Lahat may pag-asa. Eh, tagal-tagal ko na hanggang ngayon. Hindi pa rin ako lang permanente, Lord. 5 taon na. Hayaan mo. Okay lang yun, basta permanente ka kay Lord. Ginutong ka ba? Kahit na temporaryo na yung trabaho mo. Hindi naman, di ba? Eh sila, 30,000, 35,000, Lord, ako, 3,000 lang ang aking sahod, isang buwan. Ano yung 3,000? 3,000. Yung iba, 30,000, Lord. Eh bakit? Ginutong ba kita? Yung 30,000 na yung punong-puno ng utang yun. Ay ikaw, yung 3,000 mo, may utang ka ba? Hindi, kasi mas lalo mo pinag-iingatan, di ba? Yun ang ibig sabihin natin. Hindi sa laki at sa liit ng iyong kita. Hindi sa dami o konti ng iyong mga customer. Hindi sa taas o antas na iyong trabaho at ikaw ay janitor lang. Kung lahat ng yan ay ini-enjoy mo at pinapasalamatan mo sa Panginoon, sigurado ako, ang tinuturo ng Panginoon ay kakontentuhan. Kung pagod na pagod ka sa buong maghapon at napasalamatan mo ang Panginoon sa lahat ng mga ginawa mo sa buong maghapon na yun, kahit pagod na pagod ka na, pero sabihin mo na sa Panginoon, salamat, may nakaspag na ako. Dahil sa iyo nagawa ko, na-accomplish ko lahat sa buong maghapon, Lord, dahil sa iyo. Pag pinasalamatan mo ang Panginoon, good ka sa Panginoon. Pero kung sasabihin, ay, pagod na nga ako, pagdating ko dito, ako pa maglalaba, ako pa magmamanglasya, ako pa maghugas. Ano ba kayo? Sige, tapo lahat ng mga pinggan at lahat ng mga kutsara.
So dapat, sabi nga, ang pagtuturo ng Panginoon, yung puso natin, ang puso natin, nakaangkop doon sa plano ng Diyos. And, huling-huli, what God started in you, He will finish it. Guard it, nurture it, and walk faithfully in it. Ano man ang pinasimulan sa iyo ng Panginoon, tatapusin niya yan. Tandaan mo, kung pinangakuan ka ng Panginoon, anak, ilalagay kita sa magandang estado ng buhay mo. Lord, tagal na yun ha. Na plano mo, na sinabi mo sa akin, estado, ilang taon na ngayon. Eh, hindi ka pa nga natututo eh. Hanggang ngayon, doon ka lang pala nakatingin, kalimutan mo yon. Di ba minsan, yung may hiningi tayo sa Panginoon, tagal-tagal mo nang hiningi, tapos, ay, bahala ka na nga, Lord, napapagod na kung hingin sila, ay, ako na nga, Lord, ibibigay mo sa akin, ibibigay mo. Pag nakalimutan mo na, ibig sabihin, nag-enjoy ka na sa paglilingkod sa Panginoon, in-enjoy mo na yung presensya ng Panginoon, doon pala ibibigay pala ng Diyos yun. Kasi hanggang nag-i-insist tayo sa Panginoon na gusto natin mangyari, hindi ayaw ng Panginoon doon, ayaw ng Diyos yung ganun. Kasi sasabihin mo, kita mo, pinalalangin ko, nangyari, kasi magyayabang ka. Ayaw ng Diyos yun. Ang gusto ng Panginoon, salamat, lagi at the right time si Lord kung tumugon. Amen? So, ingatan natin ang magandang plano ng Diyos sa ating mga buhay. At ang lungkot nyo lahat. Tayo pong lahat ay tumayo. Itaas po natin ang ating dalawang kamay. At tayo mananalangin.